Ayan, alright. So, ayun, yung napili nating diorama is yung volcanoes, which is, makikita natin din yung mga parts ng volcanoes, ayun, yung mga landforms, and then layers of the earth. Layers of the earth. Tama, layers of the earth. So, papakita natin dito sa diorama natin. So, ayun, subaybayin nyo na paano ko siyang ginawa. Pero syempre, lahat ng materials natin, as long as possible, kung kaya natin recyclable. Pero syempre ako, since wala akong masyadong gamit, binili ko lahat halos. So, ayun, kung nakikita nyo, may mga carton pa ako dun. Ayan. Yung carton, yan. So, baka magamit natin siya. So, sayang naman, di ba? So, ngayon, ikakat lang natin tong mga, ating styro. Kasi may draft na ako. Ayan. Basta draft yan. Drop. As in, drop out. Charot. Siyempre, hindi tayo magda-drop out. Pati ganti yung camera. Ayan. Nagbago ba? Ayan. So, ayan. So, papakita ko sa screen yung yung mga styro ko. Ayan. Yan yung mga styro. So, meron tayong 4 na styro. Tapos yung mga materials natin naka-ready na. Tapos yung iba, syempre, naka-check out pa. So, i-deliver pa lang. So, yun, ito pa lang yung day 1 nagagawa tayo ng diorama. So, maulan ngayon. Bumabagyo. So, ginawa na natin siya kasi walang pasok. Diba? Ang pasok yan. So, ikakat lang natin siya yung sa loob para maging layers siya rito. So, ito yung isa. Ayan. Ayan. Kakat lang natin yung sa loob. Tapos yung gilid, siguro pandadagdag na lang natin sa susunod. Yun lang.
So dito guys, ang ginagawa lang natin dito ay yung binibigyan lang natin siya ng texture. So after makat, binibigyan natin siya ng texture. Kinukut-kut ko lang yan para kapag pinaint natin, madali na lang siya. So habang nagkukut-kut siya, magpi-play tayo ng music. So dito naman, tapos na siya magkutkut sa mga layers. Ito naman, kinukutkut niya yung bandang ilalim to sa magma chamber natin para ma-shape natin siya. Perfect, di ba? Oh, ayan, tapos na siya magkut-kut dyan. Kung makikita ninyo, pinapagpagay niya yung mga ginagawa. Yung blow niya pa yan, oh, di ba? Hindi nagka-styro siya sa mukha. Oh, blow mo yan, nak. Goch. Tapos ayan, tuloy-tuloy lang yung paggawa natin ng ng mga texture para yung labas at loob. Magmukha talaga siyang mga layers of the earth. Di ba pag nakita natin layers of the earth, ano siya, texture siya ng mga bato-bato. Yan. So makikita nyo dyan, kut-kut, kut-kut, sige yan. Kaya ang ending, ang daming kalat. Dito naman sa part na to, ito na yung naghihimay-himay ako ng mga tissue kasi yung tissue napakalaki. Tapos syempre makapal, so yun natin sa dalawa. So kakailangan na natin siya para mag-form ng wave. Para ma-achieve natin yung yung wave ganun. Yan. Medyo marami akong inano dyan. Tsaka nag-crumple na rin ako ng paper. Ayan, titingnan nyo. Oh, papakita niya. Oh, papakita niya lahat yan. Oh, diba? Perfect siya dyan. Tapos yan. May kita natin, tuloy-tuloy lang yung pagpunit niya ng ng tissue kasi kailangan talaga natin ng maraming tissue. So sa next vlog natin sa susunod, wala na kaming aso kasi pinatay ko na, charot. The next day. So hello guys. So nasan na tayo? Day 2 ng ating paggawa ng ating diorama. So ngayon ang gagawin na lang natin is i-mold ulit kasi nakagawa na tayo ng pinaka underground which is yung layers of the earth. So ang gagawin natin, pagdidikit-dikitin natin siya. Tapos yung pinakaibabaw, i-mold na natin siya para magkaroon ng mga landforms. Ngayon dito, ayan, pakita ko na. So ito yung magiging layers of the earth. Ayan. So dito natin ilalagay yung magma chamber. Dito banda. Ayan, dito banda. Ayan. Ayan, pakita ko. Ayan. Oops. Ayan, dito. Dito natin ilalagay. Tapos ayan, may mga textures na yan. Ayan. Para pag pinag-paint natin, mukha siyang rocks, di ba? So mukha siyang totoo. So ang gagawin na lang natin is pag didikit-dikitin sila lahat kasi hindi ko pa siya na-secure eh. Gumagalaw pa siya. So ngayon, yun yung gagawin natin pag didikitin. Tapos yung ibabaw naman, ito yung gagawa natin ng landmarks. Ito. Ayan. So itong pinaka-base, ito yung magiging ocean. So yun, may drawing na ako dyan. So yung pinaka-pula yung sasundan kasi yung itim, medyo nagkamali ako dyan. So ayan. Ngayon bubutasan natin siya tapos itutugma natin siya kung tama ba siya dun sa ating ginawang magma chamber. So ayan. Let's start.
So yun, ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin siya lahat. So kapag natanggalan natin siya lahat, talagyan na natin siya ng double-sided tape. Tingnan mo siya, taktak niya yan. Go, dikit mo ulit. Ayan. Yan, yung pakita mo yung double-sided. Ayan, go. Tapos magdikit-dikit ka na dyan. Sa parts dito, ilalagay natin yung double-sided. Ayan, ilalagay na natin. Tatanggalin lang natin yung takip ng double-sided para may ilagay na natin yung pinakatakip. So, yung takip natin, may butas na yun. Tapos, may draft na tayo dun kung ano yung mga ilalagay nating mga parts ng island, mga ganun. May island ng volcano, mga ganun. Dito naman, magre-ready lang tayo ng mga scotch tape para maging suporta nung magiging double-sided natin para mag-stay siya dun sa double-sided kasi aangat siya kasi styro yan eh. Ayan, dito i-testing na natin na idikit yung ating styro, yung takip ng styro. Ayan. So ayan, may butas yan. Ayan, tuturo. Yan, pak, butas. Yan. Yan ang ating bubutasan dyan. Ayan, tapos na natin butasan yan. Ngayon, kukut-kutin lang natin yung gilid para magkaroon siya ng texture. Na which is matatakpan din naman sa dulo. Ba't ko pa nilagyan? Tapos yung gilid yan, kukut-kutin na rin natin yan. Para yun ay magiging palatandaan natin paano malaki yung island na ilalagay. So yun, masyado akong kamali dyan sa mga draft na yun. Kaya mukhang madumi. Kaya ang ginawa ko, kinut-kutan na lang para matandaan.
So ayan, nadikit na natin. So ang kailangan na lang yan ilagay dyan is yung tape. Ayan, para maging secured siya. Nilagyan ko siya ng ano para dumikit lalo. Kaso nga lang, which is bad idea siya. Kasi kapag pag nilagyan siya ng tape, hindi natin mapipaintan, tsaka magiging clear siya. Pero ayun lang naman, pang ano lang naman siya. Hindi naman siya permanent na dyan. For now lang, kasi nga medyo bumubuka yung ating styro. So sa part na to, naglalagay na tayo dito ng island. Ayan, nagsusukat-sukat na tayo, nagbabawas-bawas. Ayan, go girl, kutkutin mo. So ayan, medyo ano lang talaga, deform yung ating ano dyan. Kaya kailangan magdagdag ng mga piraso kasi kulang yung styro eh. Kaya ayoko naman nagkumasas, gusto ko recycle lang din. So ayun, kinuha ko lang siya sa mga pinagkuhaan natin ng styro, pinagkatan. So ayan, kukutkutin lang natin siya hanggang sa maging manipis. Ayan, so ma-form natin siya na parang island talaga siya ang atake niya. So dito naman sa part na to, bubutasan natin siya kasi nga ipapantay natin siya dun sa may butas na nasa ibabaw. Para, di ba, atake, magkakonekta siya sa ilalim. Para volcano talaga ang atake niya. Ayan, so ayan, pakita mo girl. Ayan, so lalagyan natin yan ng tape. So kapag na-secure na natin, dudugtong na natin yung iba pang mga parte nung sa island ng volcano. So sa part na to, ayan, kung nakikita ninyo na nagpo-form na ako dito ng bandang land, ayan. Yan, tamang pantay lang. Kasi gusto ko sana na mapalibutan ng land yung pinaka-ating volcano. So ayan. So lalakyan lang natin yung parte ng land para mailagay natin yung mabigyan natin ng emphasize yung land. Ayan. So bala ko sana maglagay ng animals dyan. Kaso di bumagay. So mamaya pa yun. Ayan, nadikit ko na dyan yung mga yung mga land. Ayan, kinukut-kut-kut ko na lang siya dyan. Nininipisan, binibigyan ng texture para manipis siya. Ayan, nagsulat na rin ako dyan. Yan, yung sinulat ko na yan, ayun sinulat. Din drawing ko na yan, dyan ko ilalagay yung part na
Diyan ko tataasan para maging mountain siya. Kasi nagkukot-kot na lang din ako dito banda sa may bandang volcano para maging island siya. Kasi kung ganyan kakapal, hindi siya mukhang island talaga. Mukha lang siyang putyo-putyo. So ayan, more ukit-ukit tayo dyan para magmukha siyang land. Ayan, nipis-nipis, ganyan, kot-kot-kot-kot, para madali na lang siya paintan mamaya. Kasi kapag ganyan, yung styro mo, hindi mo kinutkutan, yung magiging texture ng paint mo, pangit. Bumabakat yung styro. Pero kapag kinutkutan mo yan, ma-absorb ng styro yung pinaka-paint mo. Dito naman banda, nagdagdag lang din ako ng island. Naka-okit na siya, nanipisan ko na. So, para yung dulo, hindi siya plain na water lang. Nilagyan ko pa rin siya ng land. So kung makikita nyo dito, nagkukot-kot ako doon sa may ocean part. Kasi para kumapit yung tissue na ginawa natin kanina. Kasi hindi siya kakakapit kapag smooth yan. Kailangan rough. Ayan. Kut-kut ka dyan, girl. Ayan. Para mabura na rin yung mga sinulat-sulat natin mga mali-mali kanina. So ayan, kut-kut lang hanggang ang daming kalat. Ayan, kasalanan mo yan. Magwawalis ka na naman. Ayan, pinapakita ko na dyan yung yan, ang nipis, diba? Ang nipis! Ayan, kung makikita yung may texture nga yung land natin, kung ano ba yung tsura ng land, ayan, may mga lubak-lubak na part tayo dyan. Ayan, ayan. So, medyo may mga gap-gap siya kasi pinagdugtong ko lang naman yan. So, yung gap na yan, tatakpan din natin yan. Ayan, kinutkot ko na rin yung gilid para kapag pinaint natin siya, mukha siyang lupa-lupa. Ayan. Magkalat ka, girl. Yan, snow. Yan, Burmans naman na kasi. Kaya kailangan natin ng snow. Yan, kutkutin mo yan. So, di ba sobrang kalat. So, yung bandang hindi nakukutkutan, yan yung tinape natin. Ayan. So, tatanggalin ko rin yan dyan mamaya. Para makutkot na rin natin. Para pantay lang yung texture niya. Kasi ang pangit kung titingnan ninyo. Ayan. Ayan, watch nyo. O, diba? Perpok na siya. Perpok na perpok. Kaso nga lang may tape nga lang. Ayan. So, ayan. Nakikita ko na, nabivisualize ko na napakaganda niya kapag pinaint siya. Ayan. Ang linis-linis. Charot. So ito ang resulta ng ating diorama. Ang daming kalat, ang daming snow. Naliligo ako sa snow. Ayan. So banda rito, ang ginagawa ko na lang dito ay pinaghahalo ko ang glue at tubig. O di ba? Para saan pa nag-science major tayo? Charot. So
So ayan, kailangan lang natin ng water at saka ng glue para magbago yung consistency ng ating glue kasi kapag pure glue yung ko, mabilis matuyo, tapos hindi natin siya mapo-form. So ayan, nilagay na natin ang unang tissue. Ayan, medyo tayo dito. Nahihirapan kasi syempre di pa natin gamay. Pero eventually, nagamay ko naman na siya. Perfect na perfect yan later. Nasa day 3 na tayo ng paggawa ng diorama kung saan hindi tayo nakagawa kahapon kasi nag-exam sa TTL, so nag-review ako. Syempre yun yung unahin ko since yun yung importante yung exam. Ngayon tutuloy na natin yung diorama. So ang huli natin ginawa is yung sa bandang wave kasi meron na akong draft dito. Wait lang, tingnan ko. Dito yung draft ko Yung sa draft ko kasi ang volcano kasi napapaligiran siya ng tubig. So ang naisip ko is may land part, tapos yung island na may volcano, tapos napapalibutan siya ng tubig kasi doon talaga napo-form yung volcano sa tubig. Ayan. So ayan, kung nakikita niya, ito yung land part. Yan, drawing ko yan. Ayan, ito naman yung land part. Tapos may volcano. Tapos ito yung water side. So ito yung pagkakahati niya sa pagkakahati niya sa ibabaw kung titingnan. Ayan. Pero nagdagdag ako ng mga island. So ito yung sa part na magma chamber yan. Tapos layers of the earth. Tapos may volcano. Tapos may mga mountain dyan. So as of now naman, na-achieve naman natin yung part na structure, which is ayan. Ito yung pinaka-underground. Tapos ito yung layers of the earth kung saan makita yung crust, yung soil, rocks, oxygen, gano'n. Tapos basta dito na makikita yung mga rockses natin. Tapos ayan, ito yung land. Ayan. May draft na rin ako dyan kung saan ko lalagay yung mountain na yan. Mountain, tapos dito lagay ako ng mountain. Tapos siguro dito rin, pero hindi ganun kalaki. Ayan. So may butas yan. Ayan. So diba yung volcano na may butas. So konektado siya sa baba. Ayan. Kung nakikita nyo. Tapos ayan, ito, gumawa ko ng wave. Ayan o. Nakikita nyo ba? Basta ayan, may wave siya. Tapos yung wave na yan, is gawa siya sa tissue. Diba? Para ma-achieve natin yung wave. Nilagyan ko lang siya ng glue. Tapos, ayun nga, sa video natin nung last, yung day 2. Kung makikita nyo doon na parang hirap na hirap ako mag-ganon-ganon. Kasi, ang hirap niya i-control, gumawa ng wave. Kasi imagine, di ba kapag yung water, basta yung dalampasigan, doon siya nag-wave. Doon siya nagbabounce back. So, ayan. Kasi dito, ayan o. Siyempre, dito may wave. Dito rin may wave. Ayan. So, kung makikita nyo parang kulubot. So ngayon tutuloy na natin siya. Lalagay na natin yung mountain tsaka yung volcano. Yun yung gagawin. Puform na tayo ng volcano. Tapos yun. Tapos dumating yung mga iba kong orders. Yung sa pinakita ko kasi na mga materials, kulang pa yun. So ito yung mga natin. Wait lang, pause ko lang. So ayan, balik tayo sa video. Kasi may mga dumating na kung saan na ba yun. Ayan. So bumili ako ng ng coil and coil. And so bakit kailangan ng coil? Kasi dun sa may pyroclastic materials na kapag sumasabog yung vulkan, may mga nakikita tayong mga debris na or mga rocks na lumilipad. Yun yung mga pyroclastic. Basta ganun. Basta mga materials. Kalimutan ko yung name. Pero yun.
mga debris. Kasi dito, ayun, kung makikita natin dito sa volcano, kapag may volcanic ashes tayo, may mga lumilipad. So, kailangan ko siya. Lalagyan ko siya ng styro and then yung sa wiring para mukha siyang lumilipad. Eh, sobrang nipis na ito. Ayun, super nipis niya. So, ang nipis niya is ayan, sobrang nipis. Ayun, kung makikita niyo. So, yung nipis niya is 0.2 mm. So, sobrang nipis niya talaga as in. Parang hindi niyo siya makikita. Ang okay sa hindi makikita, So, ayan. Sorry, nabubuhol kasi. And then, next is ayan, nalako na siya. Next is, bumili tayo ng hayops, animals, tapos mga trees. Kasi yung napili kong trees is maliliit. For, ano lang siya, 4 inches. Yan, 4 inches lang siya. Or 1 inches ata. So, kapag nilagay natin siya rito, ayan. So, hindi siya tree. Mukha siyang bush. Ayan. So, yung sa mga materials ko naman, binigyan ko rin yung mga kaklase ko. Kasi, syempre, ang dami naman kasi pag bumibili ka online. And then, mamimake sure ko na mura. Mura siya. Kaya sa mga susunod na gagawa ng diorama dyan, sa online kayo bumili, guys. Makakatipid kayo. Ayan, may tips na kayo niya. So, ayan. So, may mga animals tayo dyan. Ayan, may zebra, may jaguar, and then lion. So, wala tayong aquatic animals. Gusto ko sana may aquatic para may lagay dun sa gilid ng water. Kaso puro land lang to. Wala akong masyadong makita. Tsaka kung bibili ako kasi ilan lang din. So, sayang. So, ito, binili ko siya. Tapos yung iba, binigay ko na sa mga kaklase ko kasi syempre, sharing is caring. Yan ang lagi tatandaan. Lagi tayong mas mabuti na tayo ay magbigay sa kapwa. Sabi nga, diba, di baling magwagi. Ayun, di baling magwagi. Basta ikaw ay di baling magwagi. Basta ikaw ay nakibahagi. Yun. So, ayun. Tsaka mga friends ko naman yun. So, diba? Sila ang kasama ko sa paglipad ng aeroplano. Charot! Dabi sila sabi. Ayan. So, yun lang. Ayan. May pine tree yan. Ito yung binigay ko talaga sa kanila, pine tree. Kasi ito yung malaki. The rest maliliit na. So, balik natin sila dyan. Sana may lagay na natin sila. Pero, nakakatuwa kasi dumating na yung mga orders ko na kompleto na siya. Hindi yung katulad nung mga nauna. Diba yung pinakita ko lang nung nauna iilan lang. Diba yung nadikit na yung styro sa akin. And then, next ito yung cellophane. Ayan. Yung cellophane, lalagay natin siya dun sa may pinaka-magma. Ayan. Sa pinakababa. So, lagyan natin siya ng lights. Para mukha siyang magma chamber. Wait, pakita ko yung picture. Saan na ba yan? Magma chamber. Ayan. Ayan, ako nakikita nyo, guys. Ay, yung GC. Ayan. So, para ma-form natin siyang ganyan, ang gagamitin lang natin ay cellophane. So, lagyan natin ng lights para medyo yellowish siyang titingnan. Diba? Putakan lang yan. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, bumili ako ng cutter. Kasi, naka-face ako ng mga challenges sa paggawa ng diorama. Kung saan, ginamit ko kasi rito is styro. So, yung nangyari sa cutter ko ay nasira. Una, 5 yung natanggal sa blade. Sunod, 5 ulit. So, ang natira, isa na lang. And, inayos ko lang din yung mga, nakakalat yung ating puno. So, dahil pala maingat kasi yung puno, madali matanggal yung mga dahon. So, ayun, pinapainit ko lang tong dugan kasi ididikit na natin yung mga papel na kinirampol. Kung nakikita nyo, ito. Ayan. Alright. So, ayan. Didikit natin siya dito hanggang sa ma-form siya na parang heights ng
volcano, ay ng volcano, ng mountain. Ayan. Dito, ayan, maganyan. So, hanggang tumaas siya. Pero parang kulang. So, kapag, ito muna, idikit ko na muna to. Tapos kapag kulang, magkakarampol pa ako ng mga used paper ko. Lalo yung mga lesson plan, ganyan. So, abang nagdidikit tayo, siguro kukwento ko na muna yung mga challenges na hinaharap ko rito sa paggawa ng diorama. Since nakaraan yung mga videos ko nung day 1 tsaka day 2, hindi ako masyado nagtotalk. Kasi, tawag dito, nag-focus talaga ako sa gawain talaga. Hindi ako masyado nagtotalk. Pero ngayon kasi magtotalk ako kasi syempre, dami ko na rin naman yung na-experience sa paggawa na ito. Tsaka pangatlong araw na. So, yung unang challenge siguro yung sa time. Kasi, hindi ko siya ginawa agad. Kasalanan ko yun, yes. Pero may reason kasi bakit hindi ko siya ginawa agad. Una, wala pa akong pambili ng mga materials. Kasi, syempre, unahin may tuition. Tapos, dahil sa wala akong pera, hindi ko siya magawa. So, ang ginawa ko na lang, nag-draft, ganyan. Nag-isip-isip. Tapos ngayon, na may pera na ako, ano na siya, umorder na ako. Kasi yung mga ibang materials ko kasi, galing siya sa ibang bansa. Kaya medyo matagal. So, naano rin siya sa schedule. And then, ano pa ba mga challenges ko? Yung sa, ayun, sa delivery, yun. Kasi umorder ako ng puno sa TikTok. Tapos, ang ginawa ng delivery guy is, binalik niya sa seller kasi hindi raw na-receive. Pero kasi, hindi kasi siya tumatawag nung nag-deliver siya. So, nainis ako kasi paano naging kasalanan ko yun na hindi ko ginawa, hindi naman tawag dito, hindi naman siya tumawag for delivery. Siguro isang challenges pa rito yung sa sa ginamit kong materials, especially stylo, kasi makalat siya. Parang siguro sa buong video vlog ko na paggawa ng dioramas, marami yung linis kaysa sa gawa. Kasi syempre yung pace natin ng paggawa kailangan malinis, diba? Para maging productive yung paggawa ng project. Kulang nga siya. Siguro unahin ko muna yung ng volcano para yung sa taas ng volcano doon tayo magbe-base ng tawag dito, magbe-base sa laki ng puno. Ayan. So ayun, patitibayin na lang natin. Tapos pag na-farm ko na siya na matangkad yun, mataas, ang gagawin ko na dyan ay babalutan ng tissue para yun yung mapipaintan, tsaka mag-form siya talaga ng mountain and smooth, diba? So lagyan natin siya ng grass mamaya. Tsaka ang ano rin dito, it takes time na gawin, kaya ito yung downside na non-digital tools tulad ng diorama, mga flip chart, and mga wall display. Kailangan ng araw, panahon, yun. And guys, habang nagka-crumple tayo ng paper, mananood tayo ng movie. Diba? So mamaya, balitan ako kaya pagtapos na lahat. So dadamay na natin yung sa, nahulog. Nahulog ang aking pencil case. So yung balita ako kayo mamaya pag natapos ko na lahat. Tapos papakita ko yung mga kalat ko. Kasi itong diorama na to ay kalat. Charot. Hindi lang siya puro kalat. May kita yung naglilinis-linis lang ako.
Diba? Di tayo maglilinis-linis lang dito. Papatunayan ko sa inyo na importante ang diorama. Charot, hindi ko magiging best diorama dito So ayun guys, natapos ko na siya lagyan may paintbrush. And natapos ko na siya lagyan. And as you can see, na-cover ko na siya ng papel. Ayan. Tapos yung butas niyan, diretso na yun sa ilalim. Ayan. So, tutuloy natin siya bukas kasi anong oras na rin? Alas 4 na. So, it takes time talaga na para gawin siya. So, bukas sana tuloy-tuloy na tayo. Kasi nga yung isa ko nga problem talaga, wala akong cellphone na pagbibidyohan. Kaya natatagalan ako. So, ito. Tapos naman na siya. Ito, babalutan na natin siya ng tissue. Ayan. Bukas, para magmukha siyang volcano na talaga. Pero, before nyan, tapusin na muna natin lagyan to ng mga papel bukas. Tapos, tsaka tayo magsa-start na mag-paint sa loob. Ayan. Kasi, para hindi na natin siya makalimutan. Before natin i-settle itong nasa taas, baba muna. Para hindi magulo. Tsaka makita natin kung ano yung dapat natin i-adjust. Kung ano yung pinaka buong itsura nito. So yun, pahinga muna tayo. Bye-bye! 3 days later. Hello guys, so ayan. Ngayon, ang gagawin na natin is lalagay natin yung mountain. So handa natin na crumple the paper. Pero I think kulang pa siya. So yung gusto kong gayahin na concept ng mountain is ito. So as you can see, may paganan siya. Kaya meron tayong space para dyan dito. Paganan. Diba? And painit lang tayo ng glue gun. Ngayon nasalap ko siya kasi natatakpan. So ayun, nasalap ko siya kasi mas madali kumilos kapag nasalap ko. So yun guys, pag-edit na tayo. So medyo madilim kasi yung labas makulimlim. So yun, nakapag-edit na tayo ng ating ilalagay dun sa likod. Kasi yung likod na part, kung titingnan ninyo, diba ang lawak? So may mga spaces pa na pwedeng paglagyan. So ito yung na-edit ko. Yan, parts of volcano. Ipakita ko. Ipakita ko na lang sa picture. Ipakita ko na lang dyan sa may screen. And so, inedit ko lang siya sa Canva, which is yung pinakamadali. And then, yan. I-print ko na lang siya lagay sa likod para may title yung ating diorama at maganda. Since ang ating diorama ay parts of volcano. So, yun guys. Gawin na natin yung sa mountain. Tapos mag-paint na tayo maya-maya. Tara! So yun guys, yung saan natin, so ginagawa natin sa diorama yung mountain, and so meron siyang pakote rito na rock formation, tapos may tubig. So yun, tapos dito patataasin na lang natin siya ito banda, and then lumabas na ako para magpa-print at nahulog ang aking pinrint. So ayun, naubusan na rin kasi tayo ng bond paper, tsaka yung sa glue stick naubos na rin. So ayun, nagpa-print ako. Tingnan mo, mali. Sabi ko long,
binigay sa akin short. Tapos tong sa long na, hindi man lang in-edit. So, putol. So, okay. Kinuha ko na lang parehas para, pero di naman ako siningil sa reprint. Yan. Tapos, bumili na lang ako ng paper, glue stickers. Nag-merienda na rin ako. Yan. Para, may lakas tayo para matapos tong gagawin natin. So, ngayon, gugupitin na lang muna natin to. Tapos, tsaka tayo mag-crumple ulit ng paper. So, yan. Samahan niyo ako, guys. So, ayun. So, konti na lang malapit na tayo matapos. O tayo yung matatapos. Charot. Ayan. So, yun naman. Kapag natapos naman natin to, hindi perfect, diba? Isa. Perfect kapag natapos. Pag hindi, ay, zero talaga tayo niyan. So, sana matapos na siya mamaya. O kahit bukas, para makapag-edit na. Pag-edit na ako. Yes, it takes time. Letter P pa lang yan. So, balita ko kaya pagkatapos ko na. So, hello guys. Ayan, hello guys. Ayan, natapos na natin siya. Ayan, gupit-gupitin. Ang gagawin na lang natin dyan is lalagay natin siya sa may styro. Tapos, lalagyan ng mga design. I mean, hindi naman design, texture lang. Tapos, ayan, lalagyan natin siya rito. Tapos, ang gusto natin gagawin, mag-crumpled ng paper pa para sa mga mountain natin. Tapos, okay na, pwede na tayo mag-paint pagtapos. Diba? So yun guys, ang gagawin naman natin ay mag-imay ng tissue. So tulad lang din sa ginawa natin nung sa waves. Kasi naubos yung tissue ko dun sa waves. So ngayon, kumuha ko ulit ngayon para may tayo ngayon. Kasi ito na yung magiging cover ng ating mountains at saka ng volcano para excuse me, para yung yung texture nung land or yung land formation is parang rocks talaga kung titingnan. Tsaka para kumapit na rin yung natin, yung paint na ilalagay. Ayan, imayin lang natin siya kasi doble na to eh. Di ba yung tissue doble na siya? So hatiin pa natin siya sa gitna katulad ng ginawa natin nung una para marami, tsaka makontrol natin yung kapal. Wala, sira. Ayan. So, kumuha na ako ng marami kasi medyo madami yung ating lalagyan. So, pwede lang ulit. I-may-may lang natin siya isa-isa. So, yun. Suspended din pala yung pasok bukas. Kaya, may time pa ako para gawin to ulit bukas. Kung abutin pa ng bukas. Kasi parang gusto ko na siya i-grind ngayong gabi. Tapusin na hanggang dulo. So, ayun. Tapos, sa mga nabili kong mga animals, ayan, ito. Parang ayoko na siya ilagay. Kasi sa color niya, tsaka sa design.
Parang hindi siya maganda ilagay. Siguro ito kulayan ko na lang siya ng brown since horse naman siya. Pwede nakaganon siya. Tsaka yung deer. I don't know nasa na yung deer. Pero dyan lang siya somewhere. Yun na lang din ilalagay ko. Katabi dun sa may bandang bundok. Yeah. Tapos ito sa baba na lang to. Kung ilalagay ko. So yun. Gimay na ulit tayo ng tissue. Diba itong cutter? Hindi may baba. Ayan. Ayan. So yun, wawarak-warakin mo lang ito. Warak-warakin. Paghiwalayin lang. Para kapag nilagyan siya ng glue, absorb na absorb niya. Wow. Ayaw nyo mahiwalay. Maghiwalay na kayo. Sige na. Kung alam nyo na masasaktan kayo, tigil na. Uy, di ganun. Charot. So ayun guys, medyo marami to. Balikan ko kayo pagkatapos na. Hey guys, so ayun, natapos na natin siya. Ayan. Dami na tayong tissue paper. So ang gagawin na natin ay unahin siya dito sa bulkan. Ayan. Alright. Ayan. Ito yung glue natin na nakaraan. Ayan. Sorry, wala akong videographer ngayong araw para mag-video. Hello guys. Ayan, natapos na natin siya i-cover. Tapos papakita ko siya. Ayan, binalot ko lang siya sa tissue. Kasi yan, nakikita niyo yung butas na yan. Side bend tawag siya. Ayan. Diba, nahirapan na ako mag-video mag-isa kasi wala akong videographer. Pero pakita ko kayo ng montage. Ay, parang pakita ko kayo ng montage. Wait lang. Ayan, natapos na natin yung yung mountains natin. Nalagyan na natin ng tissue. Tapos yung volcano okay na din. So ang gagawin na lang natin is paste na lang natin itong mga cutout letters tsaka magpipintura dun sa loob ng volcano. Ayan. Ligot natin siya dito. Tapos yung sa naman, sa mountain tsaka yung volcano, bigyan ko kayo ng montage nung ginagawa ko ngayon. Pinapatuyo ko na lang siya tapos ang gagawin na lang, pipinturahan na lang siya bukas.
or mamaya. Yung montage ng ating volcano. So ngayon medyo inaantok na ako kasi alas 3 na ng madaling araw. So kape lang tayo. Pero ang una kong gagawin talaga is idikit tong mga cutout letters. Tapos ang gagawin, kakat na lang. So baka bukas na ako mag-cut, didikit ko lang ngayon. Kasi nakapaglinis na ako. Walis-walis na. So ayun. Dito sa part na to, ayan, lalagay niya yan ng glue yung letter kasi didikit niya na yan dyan sa may styro. Wala siya big geographer. Go. Much later. Ayan, pagising ko, yan yung una kong ginawa. Ayan, for the kutkot na naman siya. Ayan, yung sa lettering. Yan yung balak natin lagay sa likod, diba? Yan. So, ayan, perfectionist siya dyan. Tignan nyo naman, Pak. Goach. Ayan, tinatakpan ko na lang yung mga butas dyan ng glue stick. Ayan, para pag pinaint natin, smooth lang siya, diretso na lang. Ayan, kung napapansin nyo, yung ating camera ay naging HD. Ayan, gamit natin dyan yung iPhone ni Lavi. Ayan, wala siyang tinulong dyan. Ayan, tingnan nyo, kung mag-video siya, ganyan lang yan. So, nangaasar pa yan siya. Diba? Ayan, bumili pala tayo ng cellophane, 'di ba? Yung cellophane na yan, yun yung magiging lava natin sa loob, yung parang chemical magma siya diyan. Kasi kapag dinlagyan natin ng ilaw yan, nagiging dilaw siya. O yan, dumaan si Kuya, go, walk ka diyan. So ayan, gupit-gupitin lang natin siya to the smaller pieces. Hindi kasi malaki kasi siya, so hatiin natin. Sayang naman kasi. Dito naman, naglalagay ako ng tape kasi kapag ginlow stick natin siya, baka matunaw. Kaya mas magandang doble-doble na lang yung plastic niya sa loob. Ayan, testing tayo. Ayan, nalagyan natin ng lights. Testing natin kung babagay pa. Diba, perfect, para siyang lava. So, ayan. Naisip ko kasi parang di siya steady kapag nilagay natin sa direkta. Kaya kumuha ko ng bote para yun yung magiging base natin. Diba? So, ayan, kinakat-cut ko lang yung ibabaw niyan para pumantay sa loob. Ayan, sakto naman siya. So, yun, kinuha ko siya ulit kasi parang ang nangyayari kasi sumasabit sa taas. So, ayan. So, mamaya try natin siya kasama na yung ilaw, yung cellophane. Ayan na pala yung video. Ang bilis naman. So, ayan, iguglugan na natin siya. So, ayan, tapos pasok sa loob, pack, testing. Perfect siya. Tapos ang susunod naman natin gagawin dyan, nalagyan na natin ng lights. Ayan. Diba, mukha siyang lava-lava. Ayan. Perfect na yung loob. So, ang gagawin na lang natin dyan, pagtas ma-paint, lalagyan na natin ng ganyan. So, dito naman, mag-start na tayo mag-paint. Ayan, sa baba. Ang baba natin ay red. Ayan. So, hindi ko masyado na-videoan yung process na ito ng pagpipaint. So, ayan. Ang naisip kong color dyan, red. Susunod natin, orange, tas black. Tas pinaka-top is brown. Ayan. Ayan lang ang video na meron ako. Kasi, di ba lang ako binidyoan ng lalaking yan. Di ba? Surprise! Brown na tayo agad. So, yun kung makikita nyo dyan. Orange, black, brown. Ayan. Tas sa pinakataas, puro brown na lang yan. So, sa part na yan, ang ginagawa ko lang, nilalagyan ko lang yung spot na kung saan doon lang yung brown kasi maghahalo dyan yung oceanic crust at saka yung continental crust. Ayan, continental crust yung brown na yan. Dito naman, pinipaintan na natin yung yung pinaka, kung titingnan natin siya sa taas. Ayan. Sasabihin ko sana sa baba, naka-reverse pala, kabaliktad. So, ayan, pipintan lang natin siya para maganda siya tingnan. So, natapos na natin yung loob. Ngayon, lalagyan naman natin ng paint yung pinakalabas na. Ayan, kung makikita nyo. For the paint tayo dyan. Tapos, nangaasar yung isa dyan, diba? So, tayo patawa-tawa lang yan. Demure lang. Bakit? Charot. So, kung mapapansin yung video natin, bumalik na sa
pangit na quality, charot. So, umuwi na kasi si Lavi niyan. So, thank you, Lavi, for helping me. So, ngayon kasama ko na dyan yung BFF ko, yan. For the trip na lang siya dyan. So, ayan, nilagyan na natin ng paint yung pinaka-ocean, yan. Oceanic Crust. Ayan, kung makikita ninyo. So, ilalagyan na natin ng ano, ang lalagyan na lang natin ng ano, lalagyan na natin yung mga island natin ng brown. So yun, tapusin ko na muna. Ito yung mga ganitong part to. Yan. So connected naman siya sa land. So yun yung gagawin natin. So yun, balikan ko kayo pag natapos, papakita ko sa inyo. Nahirapan kasi ako mag video habang nagpipaint. So yun, try natin yung sandal ulit. Guys, ang ating ginawang border. Ayan, meron na yung gilid niyan. Ayan. Ayan. Lagyan yung mga green. Ayan yung mga green part para makita na natin kung ano yung mga kailangan natin gawin. Hey guys, so yun, umaga na. Dapat tayo ng umaga, oh my god. So yun, tapos na natin yung ating mga island. So ang next natin gagawin is yung volcano. So ang dumi ng kamay ko. So much dumi. And so Sunday na ngayon. Tama, Sunday na. So Sunday na ngayon, bukas na pasahan ng video. So saan may touch mamaya. So papakita ko na yung ano, yung sa island. So hindi pa siya tapos kasi may finishing touch pa ako. Pero gagawin ko na yung volcano. Tapos last natin yung ocean. Okay? Kaya natin to. So start na tayo ng volcano. Kita time-lapse na lang natin para tipid tayo sa time at saka sa edit. And then sa video nung ano, sa video na time frame yun para makatipid tayo. So yun guys, bye bye. Tapos na natin yung volcano natin. Tapos, papakita ko na sa inyo ano yung itsura niya. Sundan natin yung ocean. Tapos, okay na tayo. Hindi, meron pa pala yung volcanic ash at saka yung
pyroclastic. Tapos yung sa ilalim, lalagyan natin ng magma tsaka ilaw. Tapos yung likod, yung letters na. Yun na lang, konti na lang. Ayan, last na lang yung sa ano na lang, sa ocean na lang muna. Ocean na tayo, guys. So hi guys, tapos na natin yung ating ibabaw. Tingnan nyo. So ngayon may gagawin tayo sa sa ating mountains kasi lalagyan natin siya ng grass. Mamaya pag na medyo tuyo na tong nasa ocean part. And kapag okay na, pwede natin siya lagyan ng grass. Pero dito muna tayo sa ilalim. Ito. Yan. Since tuyo naman na siya, gawin na natin. So ayun guys, kita-kits. Sa part na to, hindi ko na videoan yung pinaka-process, pero kinabit ko lang naman talaga yung ilaw dun sa baba. Nilagay ko sa bote, tapos binalot sa cellophane. Yun lang. Tapos yan na, ganyan na siya kaganda. Ayan na yung letter natin. After ma-cutout, nilagyan na ng damo. Ayan. Tapos nilagay ko rin na siya dun sa may likod part ng ating diorama. Di ko kasi siya na video. Sa part na to, naglalagay na lang ako dito ng pailaw dun sa pinaka lava flow natin. Ayan. Kung makikita ninyo. Diba? Nakakahilo yung video. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng cellophane para mukha talaga siyang lava-lava kapag inilawan. Ayan. Ganda, diba? Ito naman yung ash clouds natin. Ayan, nilagay ko lang siya sa may bote. Tapos nilagyan ko ng pailaw sa loob. Kinabit ko na rin yung remote ng ilaw. Ayan. So yan, patong-patong lang ng clouds. Tapos nilagyan ko siya ng paint, black paint. Black at saka white para maging gray. Yun, binalutan ko. Tapos ayan, maganda naman siya. Tapos tinry kong umiilaw-ilaw siya. Umiilaw-ilaw naman siya, which is perfect. Ayan, slow motion, pak, ilaw. Perfect. Ayan, sa part ng video na to, dito ko nang kinakabit yung ash clouds natin. Ayan. So, ayan. Tatry natin siya kung may ilaw. Ayan. Para kapag may problema, pwede nating ayusin agad. Ayan. For the ilaw-ilaw. Ayan, testing lahat. Ayan, perfect. Matatapos na tayo. So dito nilalagay na natin yung grass, ayan, sa lahat ng green part. Ayan. Sa likod nakalagay na rin yung letters natin na nakalagay is parts of a volcano. Ayan. Yan, binigay lang yung grass na yan sa akin. Tapos yan, glue, nilalagay ng glue. So ngayon nag-add na lang tayo ng detail sa ating ocean. Nilalagyan natin ng white paint yung pinaka-wave ng ating ocean para realistic siya kung titingnan. Ito na ang ating finishing touch, ang mga puno. And so yung mga spaces na pwedeng paglagyan ng puno, nilagyan natin. Ayan, yun yung 4 inches. So maliit lang siya. So yung isang malaki, nilagay ko na lang siya sa taas ng bundok para maganda siya kung titingnan. So yun guys, natapos natin siya. Tapos nabuto tayo ng mag-aalas 12 na. So good job. Nantok na ako. Grabe yung eye bags. So yun, ligpit na lang. Ayun. Ligpit na lang. Tapos tulog na. Bye.